conditioning shampoo. Super Chunky Bote sa Double S! Paspas ang dagang saknaan, minunot usab ang pagitib sa mga balita. Way hunong ang mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol nini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kaninyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o pagkalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga mabot ni atong Sibya o sabay sana sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa lagi edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Biyernes, Nobyembre 7, 2025. Mga kapuso, kita ba'y mag-umanas pagtukyan ang mga dagkong isyu sa lokal, national at international? Super Radio! Super Radio! Super Radio! Super Radio! Mga kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga tag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio! Super Radio! ibisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naigo sa Bagyong Tino sa pag-anhi niini dinhi sa Cebu. Unang gibisita ni Presidente Marcos ang lungsod sa Liloan nga usa sa mga grabing naapektuhan sa pagkusok-kusos Bagyong Tino. Ang mga biktima sa bagyo temporaryong gipahiluna sa Tiltilon Elementary School nga gihimong evacuation center. Gikamusta ni Presidente Marcos ang mga biktima sa bagyo nga hangtod karon wala pa nakabangon sa nahitabo. Usa sa mga apektado si Aurela Tagalog, usa sa mga magtutudlo dias may Tiltilon Elementary School. Naghilak nga gipaambit sa biktima ang iyahang kasinatian nga abi niyag katapusan na niya og sa iyahang asawa sa dihang naigo ang bagyo kay nalubog ang ilahang balay sa baha human naguba ang riprap sa Kotkot River. Samtang pipila ka mga residente sa sitio Taburok, Barangay Kotkot sa lungsod sa Liloan ang nagpadayag sab sa ilahang kasagmuyo. Tungod kay matod nila, ang tod karon wala pa sila makadawat og tabang sama sa pagkaon, tubig ug uban pa. Matud pa sa Liloan LGU, naa sa 39 ang mga recovered bodies sa mga namatay sa bagyo. Nihubas na ang baha nga nasinati diha sa Liloan, apan na mga balay ug mga daan puno gihapon sa mga lapok. Samtang sunod nga giadto ni Presidente Marcos ang Talisay City ug ang Kapitolyo. Super Chunky Bote sa Double S! Super Radio! Super Radio! Mikas bahin mga kapuso, Presidente Marcos ni bisitas dakbayan sa Talisay. Kumpleto detalye ni ini mga kapuso, pinaagi ni Super Gabriel Bonhoc. Pasok! Wa kaabte og 5 minutos ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga taga-dakbayan sa Talisay nga apektado sa pagbaha atol sa pag-usok-uso sa Bagyong Tino. Si Marcos nabot sa Talisay Sports Academy Center mga alauna 47 hapon. Misunod kini sa edipisyo kauban si Governor Pamela Baricuatro, Kongresista Rhea Gullias sa unang distrito ug Mayor Gerald Anthony Samsam Gullias. Miagi lang sa unang andan ang presidente dayon nila po sa pikas agianan sa edipisyo mga alauna 54 sa hapon. Naglamano lang sa tulo ngadto sa 5 ka mga tao dayon sakay sa pagbalik sa iyang sakyanan ug mobiya. Mihapit kini sa taytayan sa mga bridge habig sa barangay San Isidro ug Muhon aron masusi ang kalapad sa kadaot sa baha. Hinuon sa sayupa ang taga Department of Social Welfare and Development kum DSWD ang nanghatag na og relief goods sa mga apektadong pamilya ug gipadayon kini bisan pa man sa pagbiya sa presidente. Una na nga gibisita ni BBM ang lungsod sa Liloan dayon sa Talisay ug miadto sa Kapitolyo. Kini si Super Gabriel Bonhoc sa GMA Super Radio DYWS Dapat Totoo.
Kidalis Presidente. Super Radio. Maraming salamat, Super Gabriel Bunhok, sa imuhang report. Sa pikas bahin, muhatag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og financial assistance sa tanang mga nagkuban og panimay tungod sa pagkusukusos bagyong Tino. 5,000 sa partially damaged, samtang 10,000 ka pesos para sa completely damaged. Kini ang giingon sa Presidente atol sa iyang pagbisita diya sa Kapitolyo, mga kapuso. Imanduan niya si DSWD Secretary Rex Gatchalian nga iparelease dayon ang kwarta sa daling panahon. Matutusab sa Presidente nga dunay mag-aapektado nga dili na gyud pabalikon pagtukod sa ilang mga panimay niya sa no building zone. Samtang sa iyang assessment sa mga dike, matud pa niya nga sa bulog sa tubig ulan dalas bagyong Tino mo'y hinungdan nga nangaguba og wa ka pugong. Una niini ang Presidente demando sa investigasyon ngadto sa mga flood mitigating projects dinhi sa Cebu tungod sa daghang kinabuhi nga nakalas, grabe nga kadaot sa mga propriedad. Super Radio. Presidente Marcos, mga kapuso, mimando nga pangitaan og relocation site ang mga biktimas bagyo nga di tugtan makabalik og puyo. Super Lowered, pasok! Sigurohon o seryosohon pagpatuman ni Presidente Bongbong Marcos nga di gid mapuy-an ang mga no-belt zone nga mga risgo nga mga lugar, labi pa ang mga kilid sa kasapaan og sumpay nini. Siya nanawagan sa mga residente nga napiktahan og biktima sa bagyong nga Tino nga diin muhikling gyud panahon sa kalamidad og sumpay nini. Mingon na sa Presidente nga samtang di tugtan nga makatukod og balik ang mao mga biktima sa mga risgo nga mga lugar apan iya gipasalig nga pangitaan nila og lute aron adto dito magtukod og mga panimay aron dili risgo ang ilahang kahimtang. Ang Presidente mingon usab nga kini karon maong trahedya, leksyon kini kanatong tanan. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Supradio DWS, dapat totoo. Super Radio. Super Radio. Daghang salamat, Super Lloyd Suarez, sa imuhang report. Double S News Roundup. Double S News Roundup. Super Radio. Super Radio. Okay, mga kapuso, Rita suba na ito mga hisgutanan diri sa tuang tulumanon sa Double S News Roundup. Super Radio. O yan kato mga mayor o mga government officials nga nagbakasyon sa Europe, nabalik na. Dali og balik sa diyang nakadungog siguro nga mobisita ang Presidente diri Cebu, ala nanguli. Sabi ba na kung tama November 7 ang inyuhang mga leave. Wa pa'y November 6 pa lang, naabot na mo. Kadali-dali ang tao ng mga nagbakasyon. Oh, way pasalubong niya. Ha? Unang gibuhat ani nila, nagpa-picture. Ha? Pag-abot sa ilahang mga lugar, nagpa-picture na yun. Turbida. Ita rin niya eh. Ha? Ang uban na to diha. Ano sa to, na to yung isa ka mayor, kini, grabe yun, no? Dili, wagi ko kailaaning nga mayor, siguro na ganyan, tagatalisay man ko. Asa tong mayor ha, si kinsa ni? Iya yung gi-cancel. Siyempre, Nico Dotilius sa Bourbon. Iyang mukuyog unta ni siya, si Mayor Nico Dotilius. Bourbon Mayor. Mukuyog unta ni sa bakasyon. Pero iyang gi-cancel. Kaya ba kung si rason, I am writing to inform you that the travel authority issued to me, Nico Dotilius, will be cancelled effective immediately due to unforeseen circumstances such as the calamity. Mao ni Mayor? Ha? Ang uban down? Talagsarap na makabakasyon. May kayo mo pag-eleksyon ha. Ubani ko ninyo sa kung pagdagan. Ubani ko ninyo mga kaigsuunan kaya ako mudagan pagkamayor. Sayuhan ninyo ni Bia pag nanay bagyo. Abi ba na kung mag-uban ta ninyo? Giubanan in taon mo sa mga tao pag eleksyon. Unay timan eh.
Pero karon nga nagatubang tag sa kuna, bagyo puti kusuga, ngawa mo. Karon na balik mo, unyan yung gibuhat, nagpa-picture. Ito ba din na, engineer? Sige lang. Sige lang. Ana di resibo na sa ato mga kigsuunan diha. Ha? Ako di mo ko kubutante na inyong lugar. Amo may magbuot na kung ganahan pa mo ana nila orde. Ang atoa lang atong gisita ang ilahang gibuhat. Kay di gid mao. Kaya kung di tani sila sitahon, sige lang ni sila glarga kung naibagyo. O bitaw nang naapiki ng mga rescue, mga operation diha sa local government unit. Kaya wa may mumando. Kaya nga nung wa may mumando, wa may signal, wa may kurente. Sa pag-contact to as London Bridge is falling down. So, tanawang yang ngongos mga tagliluan. Mga kauban na tos buhat, mga reporter sa lain-lain nga estasyon. Inig pangutanas mga nabahaan. Kaya ba mo sa iba, Sir, wagi, kuan, wagi, ayuda, wagi, tabang, wagi, rescue na abot, pila na kauras. Taon pag-rescue, ma'am, inyong mga mayor, tuwa mas gawas naso. Di ka mando. Wali ka ng order gikas babo ba? Baka-order ba ka, naaba din ay signal, naaba din kurente imo mga tao. Pero kung naa ka dito, City Hall, mamandoan na ni mo imo mga tao. Naay ni ko ano, nangayagtabang dito ba? Ito ah. Naunta ba? Wow, ita bitaw ninyo. Ilang! Ang tao na may magbuot kung ganahan pa na sila ninyo. Ang inyong mga konstituente pa may magbuot. Sa pagkakaroon, ato sa sila palihokon mga kapuso. Ala, sige, ihatag na mga pwedeng ihatag nila diha. Kana mga tabang nga kinahanglan ihatag sa itong mga kaigsuonan diha. Palihokon sa nato sila. Okay mo po may pag-abot. Ala. Palihokon sa nato. Okay, kung galaw na magkagabi nang hatag na mga ayuda, no? Mga relief goods, no? Nang hatag naman kagabi kita man sa mga picture nilang gipang post diha. Napuno in towns katawa og pagsaway. Palihokon sa nato kay kinahanglan man na sila mga kaigsuonan. No? Sa pagkakaroon, panaghiusag yun. Ang kinahanglan na to, mga kapuso niya, kung namoy extra, ang ato ang Kapuso Foundation, mga igala, ongoing hana, ay pwede mo donate no, sa Kapuso Foundation. Karon des ubos na ongoing ang repacking na mo diri sa GMA nivel na mga sinakong bugas dia. Dili pa lang sa kusor if karos ana ipanghatag or kung asa ang location ni ana. Pero anda bang GMA Kapuso mo kwan? Ang GMA Foundation, Kapuso Foundation mga igala mo padala og mga relief goods mga kapuso. So nag-repacking pa, no? Repacking pa, wa pa maputos na. Ongoing pa ron ang repacking mga igala. Bigas bahin mga kapuso, Cebu City Fire Station spokesperson SO3 Wendell Villanueva ikumpirmar nga na-recover na sa rescue team ang pating lawas sa katapusang biktima o kamanghuran nga anak sa Banayng Lievado nga natabunan sa nagrihili or landslide des may sitio Tagoon Barangay Sapang Dako, Cebu City. Miingon sa SFO3 Wendell Villanueva nga dakong hagit alang sa mga responders ang pag-ugkat sa mga patayng lawas gumikan sa kalapok sa lugar paga sa yuta nga mitabon sa panimay sa mga biktima og pag-usab-usab sa dagan sa panahon. Unang naugkat sa pamilyang Lievado ang amahan ug ang kamagwangan nga anak nya gisundan kini sa inahan. Kaganina naugkat na sab ang kinamanghuran sa Banayng Lievado. Nag-usah ang puwersa sa City Disaster Team sa syudad ug mga responder sa Bureau of Fire Protection Cebu City mga kapuso alang sa ilahang retrieval operation. Super Radio. Igidalim no ang nahitabo pag countdown dito aksyon na magkadugta pasensya kay sa mga nangaon mga kapuso. Pero paghulagway ni SFO3 Wendell Villanueva, aksyon na gid siya kadugta no ang katong kinamanghuran mga kapuso. Mga pahasubo, mga pamilya no ining Lievado nga Banay mga kapuso. Upat rabay taon ni sila kabuok. Nadatugan si Yuta atol landslide kuso-kuso ni Bagyong Tino mga higala. Super Radio. Super Radio. Daghan sa mga lumulupyo sa sitio kay Mito Barangay Kutkot lungsod sa Liloan nasagmoyo kay wala pa gid sila nadawat nga hinabang gikan sa lokal nga kagamhanan sa lungsod. Usa sa mga residente nga si LP Sungahit mipadayag sa iyahang pagmahay tungod kay tulo na kaadlaw ang milabay
wala pa mahaddi og ayuda. Ang mo pa may pag-uli. Mo akong giingon. So may ayuda inyong dawaton nga. Wa may mo mga mayor di. Girason ra ba? Sa ato mga nadunggan ha, ang girason. Na kuno'y atinan nga training. Seminar daw, seminar dito sa London. Yang ending, personal di kaayo. Taita ninyo. Anyway mga kapuso, sa di pa tama tusunahan. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Super Radio. Tawat ang report mga kapuso, kapin 3 million pesos nga balor sa drogas na sakbit sa hiniusang operasyon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ug Pinea. Super Decime, pasok! Nasakmit sa operatiba sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ug San Francisco Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit kun SOU7 ug Philippine Drug Enforcement Agency ang kapin sa 3 million pesos nga balor sa illegal nga droga silang bypass operations sa sitio Estampar, Barangay Santa Cruz, lungsod sa San Francisco, Isla sa Camotes kagahapon sa gabi. Nadakpan nila ang suspect nga si alias Michael, 49 anyos, minyo ug nagpuyo sa maong dapit. Nasakmit sa otoridad ang 505 grams sa gituang shabu nga nibalor og 3.4 million pesos na sayra ng suspitsado ingon man iyang grupo usa ka big time drug syndicate maton pa nga nag-operate sa tibok isla sa Camotes. Ang ilang illegal nga kalihukan gireport sa concerned individual sa lungsod sa San Francisco hinungdan nga giplano ang entrapment operation. Base sa intelligence gathering ang itinubdan sa suspitsado siyang illegal nga kalihukan kay gikan matud pa sa drug personalities nga nabilanggo na hinuon i-validate kini sa otoridad. Makadispose matud pa ang suspect og usa ka kilo nga illegal nga droga as kada simana na sayran nga ang suspitsado na dakpan na nitong 2015 og sa sasamang balaod. Kinisda sa may Padilla sa Jimmy Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Daghang salamat Super Decime Padilla sa imuhang report. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, yaning bagong bagyo. Musod karon sa Philippine Area of Responsibility nga si Juan. Nasa ato ang linya si Sir Joseph Merlas sa Pag-asa. Sir Joseph, unsay latest update? Maayong gabi, Super Jan Kim, ug sa itong mga sukitig paminaw, ug may latest update para sa musunod nga 24 oras. Kasamtangang napanigawa sa itong Philippine Area of Responsibility, kani si Bagyong Uwan, nga na international name, nga si Fong Wong. Apan tungod kay lapad ning maong bagyo, lapad iyang area of influence na natay tropical cyclone bulletin nga gi-issue karong alas 5 sa hapon. Og sa latest na to na data, kini si severe tropical storm Uwan ay mutang sa 1,175 kilometers silangan nga bahin sa may Eastern Visayas. Aduna ni hangin duol siyang sentro nga moabot og 110 kilometers per hour ug aduna nay pagkuso-kuso sa hangin ug gastines nga dili molapas sa 135 kilometers per hour. Pakasadpan iyang paglihok pa karon sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Diri sa Kabisayaan, nanatay mga tropical cyclone wind signals. Signal number 1 ang nakaisa sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Northern ug Central portions diri sa Cebu, particularly aning Middle End and Bantayan, City of Bogo, Tabugon, San Remigio, Tabuelan, Bourbon, Sugod, Tuburan, Catmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liloan, Consolacion, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cordoba, Asturias, Cebu City, Balamban, City of Talisay, Toledo City, Minglanilla, apil na ang Bantayan ug Camotes Islands. Napuntay wind signal number 1 diya sa northeastern portion sa Bohol, aning mga munisipyo sa Hitafe, Talibon, Binavista, Trinidad, San Miguel, Ubay, Alicia, Mabini, Binunido, President Carlos P. Garcia Opitugo, o diha sa may northern portion sa Negros Occidental, northeastern portion sa Capiz, apilang northeastern portion sa Iloilo. Kini mga lugar adunay 39 up to 61 kilometers per hour nga hangin nga posibleng masinati sud sa 36 ka oras. Adunay minimal to minor threat sa kinabuhi ingon man sa kabtangan. Makapaabot ta samtang makadul ni mga bagyo ubang bahin diri sa Central Visayas posibleng maubos aning signal number 1. O usay matong mapaabot ani mga bagyo in the next 24 hours is pakasadpan niyang paglihok. Pagkahuman magsugod na ni pakasadpan amin ang kasadpan after 24 hours hangtod na samtang padenta nagmonitor aning nesbutan nga bagyo.
O di ba na nga makasud ni sa ang Philippine Area of Responsibility karong gabi ugma sa iyo sa buntag ug inya mga landfall points posible within southern portion sa Isabela or diha sa may northern portion sa Aurora. Posibleng mo landfall ni late evening o gabi sa adlawng Domingo o Lunes na sa iyo sa buntag. Ug pagkahuman ihanan labangon ang mainland Luzon aning mga mountainous terrain aning northern Luzon area dayon motumaw diha sa West Philippine Sea Lunes sa buntag ngadto na sa hapon. Padayon pa iyang pagkusog within 24 hours maabot na niya ang typhoon category ug maabot na ang super typhoon category ugma sa gabi ngadto na Domingo sa buntag sa dili pa mo landfall. So inaglandfall niya diha sa my northern Luzon, central Luzon area. Posible ni magda sa iyang peak intensity o labing kusog nga hangin ay isip usa ka super typhoon category. Pagkaron sud sa 24 oras wala pa ni epekto diri sa Visayas, diri sa Central Visayas makasanati ta aning fair weather condition, kasarangan o maintimpo sa panahon gawas lang ani mga isolated mga patak-patak na mga pagulandala sa localized thunderstorms. Samtang makadul ni mga bagyo ato ang critical time especially starting ug mga adlaw Sabado Domingo apil na sa Lunes makasanati ta og pagkusog sa atong hangin umuman pagkabaluron sa kadagatan. Kung ang mga ubang lugar nga wala na under aning wind signal, posibleng naatay mga gale warning na nagpasabot ato ang gidili sa ang paglawig sa ato ang kadagatan, especially karong orasa, karong mga panahona, karong weekend apil na sa Lunes tungod sa dagkong mga balod, labi na usab ani mga igsoon nato mga mananagat, labi na nagiyagagmayng sakyan ng pandagat dili sa musong-asong sa dagkong mga balod dala sa pagkusog sa ato ang hangin inguman kadagatan dala sa bagyong si Juan. Ug marong latest diniri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, Divisti, kini Joseph Merlas, maayong gabi. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merlas sa Pag-asa Mactan mo'y nagtapo sa first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. Super Radio. So, si Bagyong Uwan, mga kapuso, posibleng mosulod diri sa Pilipinas, gabi ugma or karong gabi mga higala. So, muni ang update, signal number 1 na ta sa Northern o Central Cebu. No, taman sa Minglanilla, ikan sa Northern Cebu, Medellin, Daan Bantayan, padong sa Mingla, signal number 1. Ma-feel taning bagyo, epektos bagyo, 36 hours daw. 36 hours. So mga Domingos hapon, babati na taning mga hangin, unya posibleng na yung mga pag-uwan, pagbawd mga kapuso. Mayon tag mas steady lang ni mga higala signal number 1 di na musaka signal number 2 pero ni pahibaw itong pag-asa nga lapad dako ni nga bagyo. Bisan pa man nga sa Luzon ni siya muigo, northern parts sa Luzon, northern western parts sa Luzon, northwestern, maigo gihapon tas mga tumoys bagyo mga higala. Anyway, sa di pa taman tusunahan, palutson sa Double S News Roundup. Okay mga kapuso, balik na sa tuwang tulumanon sa WS News Roundup. Sige hapon, ini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. So, alam tayo pila lang, 4 minutes lang, sa di pa mag-alas 6:20, ako lang ni gamiton mga kapuso para i-announce mga higala nga ang palikon tani IBP Cebu Province Chapter pagpadala ni sila og 25 kabaga lawyers diya sa Hubay Liluan mga higala, particularly sa Bag-ong Liluan Police Station para sa ito mga kaigsuunan nga ganahan mo ko affidavit of loss, kining affidavit of incident, labi na sa mga nabahaan ba katong mga sakinan nga nalubog sa baha, di ba naman yung mga insurance mga higala, pwede mo no, kining affidavit of incident. Ugma sa Hubay Liluan, libre ni siyang tanan. Affidavit of loss, affidavit of incident. No, ihatag sa Cebu or IBP, Integrated Bar of the Philippines Cebu Chapter or Cebu Province Chapter mga kapuso. No, so pahimosli ang kahigayunan. Liluan ni siya ugma. No, naay libreng pagkaon og tubig sa first 350 ka mga registrants.
No, pahimosli ang kahigayunan kay I know daghan ang mga sakinan nga nitiurok diha tungod sa grabing pagbaha dias liluan maski na ang mga tapad nga mga local government unit. No? Ang location ani mga kapuso diri sa may New Liluan Police Station sa Hubay. Walking distance ra sa Colorado 2 na nagrabihan. Ha? So, pahimusli mga higala, adtuan ninyo mga kapuso, kay sayang kayo. No? If mag-affidavit of loss ka sa pribadong abogado, 500 pesos po ba na. If mag-affidavit of incident ka para sa insurance sa imong sakinan, 2,000 pesos po na. So, kini ugma, Sabado, libre na tanan mga kapuso nya naa pay libreng pagkaon og libre nga tubig mainom inig ka if maapil ka sa 350 pinakaunang 350 ka mga registrants nga ni avail sa ilahang serbisyo sa IBP Cebu Province Chapter mga kapuso. Salamat kaayo ni Attorney Pamela Condat mga higala. Unya laing announcement day na to mga kapuso ha. Oy, signal number 1 na takaron tungod aning bagyong Uwan. No? Signal number 1 ta mga higala. Sa mga lugar nga signal number 1 ning balik ko na nakugbasa sa Cebu ni ha. Midilyen, Daan Bantayan, Bogo, Tabugon, San Remigio, Tabuelan, Borbon, Sugod, Tuburan, Katmon, Danao, Compostela, Liluan, Consolacion, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cordova, Asturias, Cebu City, Balamban, Talisay, Toledo, Minglanilla, Bantayan Island ug Camotes Island mga kapuso. Norte ug sentro sa Cebu, signal number 1 mga higala taman sa Minglanilla. Okay? So 36 hours mga kapuso, 36 oras. Sa dili pa nato babati ang epekto ni ining bagyong Uwan. Nga adunay tsansa nga mahimong super typhoon. Ako na nang gikuandaan. Maminaw ta, no, kada adlaw updates diri sa DYWS para makahibaw mo kung unsa gyud gikusga ning maong bagyo ha. Pero niingon na daan ang pag-asa mga kapuso na ay tsansa super typhoon. Pero paingon ni didto sa Luzon. Ang makaapekto na to diri Cebu, kanarang tumuis bagyo god. Kay lapad man siya, dako man kaysa nga klases bagyo. Mas dako pa siya sa Tino. Imagine, di na gani mo agi diri Cebu. Igo gihapon ta. No? So, kana. Mangandam ta, maminaw ta kanunay sa mga updates, labi na ugma. Kay ugma man na musod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. 36 hours basin Sunday afternoon, Sunday gabi pagka-feel na tas mga ginagmayng hangin, ay mga ginagmayng uwan or taligsik, niya ang kadagatan, kung ni Sir Joseph Merlas, baod na ang mga oras sa Sunday afternoon, mga higala. So, ngandam ta. Okay, saan ta rin, natural man Dili natural, kining flood control. Matod pa, imbestigahan na daw sa ombudsman. Imbestigahan na daw sa ombudsman ang mga flood control diri sa Cebu nga nakaingon sa kamatayon sa itong mga kaigsuunan nga gibaha tungod ning bagyong Tino mga higala. Karon pa mo naka-realize na anay mga bati nga flood control diri sa amo. Saan ta na inyong ICI dito man sa Davao nag-imbestiga. Cebu mo'y gibaha, dito mos nakatutok sa Davao. Huwag giayo ninyo. Ilan na namatay? 180 na ba kapit? Posible pag ginang madungagan, kaya sa ato baga info dito sa Liluan, nanimaho na bang patay ang palibot. Dako ang posibilidad, mga kahayupan lang na mga kapos. Din siya kes mga nangaon ha. Ano na ni mga pipila ka areas, nagsugod na og ngalisbo, mga baho. Posible mga farm animals lang, kanding, baka, kabaw, manok. O nagi chance nga naapay mga missing wa pag makiti mga kapuso niya maunay
nangalisbo. Sinsya kes mga nangaon pero moom gyud ka matuoran. Unang karong sumusunod nga bagyo mag-amping ta o request ang local government unit ninyo nga mo evacuate na yun. Okay, katong hitabo sa Tinos, dito basta-basta hanggang kayong lugar dili bahaon nga gibaha. Nagkaroon extra careful ta, mangandam ta mga kapuso. Di lang sa ta magpanik. Ha? Mangandam pero dili magpanik. Bida tong forma igo ang Tinos, nahurot ang mga baligya supermarket. Ayaw sad binli sa dato mga kaigsuonan. Mga bawpi paggawas trabaho ba? Ha? Okay. Di ba ta matusunahan palot sa Double S News Roundup. Boss Eugenio Tagsip, may pagpaminaw diha bossing. Og sa imuhang mga kauban diha karon mag-orasa sa Pardo. Benson Reyes, Kong and Yor, it's too late. The saddest part is you can never bring the lives that were lost while your constituents suffered. You were in London enjoying the comforts of life. No, ode? Sa kung giingon nga, kita igo or gitas pagsita dire. Pero naara ginas mga tao diha sa ilahang mga lugar. Ila pa ba ng dawaton or ila ng isuka? Annalyn Saldivar may pagpaminaw. Boss Frank Oga, kining umaabot nga bagyo dili si Tino o ni si tinuod nga super typhoon. O lagi Boss Frank, amping mo ha. Si Juvenus Cruz Naguid Bernantes Bohol may pagpaminaw ma'am. Yan si Eugenio Tagsip, amping tang tanan Celestial or Jesus Celestial Cañete Dias Basak Lapu-Lapu City Idol may pagpaminaw. Kanya Agusto Marfito Idol. Bossing, may pagpaminaw niya. Boss Felix Mamalias Alcontin. Ay gabi super dyan. Ako lang i-greet akong mga kauban sa taxi. Ubang taxi driver, minaw sad sila karon updated sa Bagyo Boss. Boss Edoy, Boss Molong, Sinyong, Boss Pedring, Master Dukay, Boss Dandan, ug sa tanang miyembro sa Tago-Tago Channel. Salamat. Tindot ninyo ang mga member ha. Kini inyohang grupo ba Tago-Tago Channel. Si Masibuko may pagpaminaw. Ida Ramirez, oy may paggabi ida. Ni Romulo Honorides mga kapuso. Og si Monter Jojo Liguis sa Leyte. Boss, musta ka Leyte? Sa Pudbenes mga napiktuan sa bagyo mga egal. Anyway, nagitigong oras dari sa atuang tulumanon sa Double S News Roundup sa Quiapo. Kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim, patindol bote tingang 24 oras mo sunod na. May gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso. Dapat totoo. Double S News Roundup.